Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Pagkatapos nito, pumunta sina Moises at Aaron sa harap ng Faraon. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na payagan ninyo ang kanyang bayang Israel na pumunta sa ilang upang magpista bilang parangal sa kanya. Sumagot ang Faraon, sino si Yahweh? Bakit ko siya susundin at papayagan ang mga Israelita na umalis? Hindi ko kilala si Yahweh at hindi ko papayagan ang mga Israelita na umalis. Muling sinabi nila, nagpakita sa amin ang Diyos ng mga Hebreo. Kaya't isinasa mo namin na payagan mo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang makapaghain kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami ng sakit o digmaan. Ngunit sinabi ng Faraon, bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon sa inyong gawain. Dagdag pa niya, napakarami na nga ng mga Hebreo sa lupain. Gusto pa nilang huminto sa pagtatrabaho. Noong araw ding iyon, iniutos ng Faraon sa kanyang mga tagapangasiwa at kapatas na Israelita. Huwag na ninyo silang bibigyan ng dayami na ginagamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyo silang manguha ng kanilang gagamitin. Ngunit ang dami ng kanilang gagawin ay dapat pareho ng dati. Tamad lang ang mga iyan, kaya't humihingi na makapaghain sa kanilang Diyos. Lalo pa ninyong damihan ang kanilang gawain at higpitan ang mga ito upang wala na silang panahon para makinig sa kasinungalingan. Dahil dito, napilitang mangguha ng dayami ang mga Israelita sa buong lupain ng Ehipto. Ngunit kailangang tapusin pa rin nila ang parehong dami ng tisa tulad ng dati. Kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog at tinatanong, bakit kakaunti ang nagawa ninyo ngayon? Nagpunta ang mga kapatas sa Faraon upang magreklamo. Bakit ninyo kami ginaganito? Pinagagawa pa kami ng tisa, ngunit hindi kami binibigyan ng dayami. At ngayon, binubugbog pa kami. Ang inyong mga tauhan ang may pagkukulang, hindi kami. Ngunit sinabi ng Faraon, tamad kayo, tinatamad kayo, kaya gusto ninyong maghandog kay Yahweh. Bumalik kayo sa inyong gawain. Hindi kayo bibigyan ng dayami, ngunit ang dami ng gagawin ninyo ay tulad pa rin ng dati. Sa kanilang pag-uwi, sinalubong nila sina Moises at Aaron. Sinabi nila, parusahan sana kayo ni Yahweh. Dahil sa ginawa ninyo, lalo kaming pinahirapan ng Faraon. Binigyan pa ninyo siya ng dahilan para patayin kami. Dahil dito, nanalangin si Moises kay Yahweh, Panginoon, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula na makipag-usap ako sa Faraon, lalo niyang pinahirapan ang inyong bayan, ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Hindi lamang siya papayag na kayo'y umalis, itataboy pa niya kayo. Idinugtong pa ni Yahweh, ako si Yahweh. Nagpakilala ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang Kanaan. Narinig ko ang daing ng Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang aking kasunduan. Sabihin mo sa kanila, ililigtas ko kayo mula sa Ehipto. Kayo'y magiging aking bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing aking ipinangako. Bagamat sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, hindi sila naniwala dahil sa labis na panghihina ng loob
at tindi ng kahirapang kanilang dinaranas. Muling sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumunta ka sa Faraon at sabihin mong payagan niyang umalis ang mga Israelita." Ngunit sumagot si Moises, "Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Faraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita." Sinabi ni Yahweh, "Si Aaron ang magsasalita para sa iyo. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng aking utos, ngunit patitigasin ko ang puso ng Faraon. Sa pamamagitan ng mga kababalaghan ay ililigtas ko ang aking bayan at ipapakita ko sa Ehipto na ako si Yahweh." Ginawa ni na Moises at Aaron ang iniutos ni Yahweh. Nang magharap sila sa Faraon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod at ito'y naging ahas. Gayunpaman, tinawag ng Faraon ang kanyang mga salamangkero at ginaya nila ito. Ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang kanilang mga ahas. Sa kabila nito, nagmatigas pa rin ang Faraon at ayaw niyang makinig sa kanila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bukas ng umaga, hintayin mo ang Faraon sa tabi ng ilog. Ihahampas mo ang tungkod sa ilog Nilo at ang tubig nito ay magiging dugo. Mamamatay ang mga isda at babaho ang ilog, kaya't hindi ito mainom ng mga Egyptyo." Ganoon nga ang nangyari. Ngunit kahit nakikita ng Faraon ang kababalaghan, nagmatigas pa rin siya. Sinunod ni Yahweh ang sunod-sunod na salot, palaka, niknik, langaw, ngunit hindi pa rin siya nakinig. Sa bawat salot, lalo lamang tumigas ang puso ng Faraon, hanggang dumating ang huling plano ni Yahweh upang palayain ang Israel.